Hindi totoong Katoliko ka. Sisinungaling ka. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan. Kay Kibuloy ka eh. Di ba? Hindi Kay po. Kibuloy ka. Ayan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung for today's video, Senator Risa Ontiveros, iimbestigahan si Pastor Kibuloy. Kaya nag-file siya guys ng Senate Resolution number 884 sa Senado. Yan guys ang mainit na balita na ngayon ay kumakalat na sa social media. So kaugnay ito guys sa kanyang kasong human trafficking, child abuse, etc. and etc. So kung maalala nyo, di ba guys, itong si Senator Ontiveros, siya kasi yung chairman ng committee sa mga ganyang issue. Kung maalala nyo rin itong si Senior Aguila, di ba, naging trending yan. Isang parang kulto lumalabas. Inabuso kanya mga member kung ano-anong pinaggagawa hanggang inimbestigahan ni Senator Ontiveros. Ayun guys, nakulong. Napakalakas ng ebidensya, marami ang mga testigo para sabihin ang kanyang ginagawang pag-abuso. So, ganun din dito guys. Itong si Pastor Kibuloy, may lumapit na kasi siguro sa mga kababayan natin, di ba? Actually, matagal ng issue to, may mga na-issue pa. Na nakita siguro nila na mahusay, di ba? Itong si Senator Ontiveros umawak ng ganitong mga kaso. At siyempre, napaka-importante yan dahil sa mga biktima. So, nakita natin, napakabilis guys, napakaganda ng investigasyon. Nakulong nga itong si Senior Aguila dahil talagang napatunayan na umabuso siya sa kanyang mga miyembro. So, yun ang nangyari. Siguro dahil doon guys, lumakas ang loob ng ating mga kababayang naging biktima rin nito ni Pastor Kibuloy. At ang issue dito guys, unang-una yung mga nagre-recruit daw sila. Nagre-recruit sila, minsan buong pamilya guys ang nagre-recruit. Tapos yun na nga, ang gagawin sa mga member nila guys, mamamali mo sila, magtitinda sila kung ano-ano, di ba? Tapos yung collection mapunta dun sa kanilang religion na Kingdom of Jesus Christ. Dinamay pa si Papa Jesus guys. So, yun na nga. Tapos, may mga revelation pa. Mamaya, papakita ko guys yung pinakita rin ni Risa Ontiveros, Senator, na yung mga naging biktima, nagsalita. Talagang nag-out na sila, malakas ang loob nila. Yung isa, nagpakita talaga ng muka. Pero nasa US na. Nasa US na siya. Kaya, siyempre, medyo malakas din ang loob, di ba? At saka, siyempre, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na imbestigahan itong si Pastor Kibuloy. So, alam naman natin, guys, matagal din yung namayagpag. Lalo na panahon ni Duterte, hindi mo yan magagalaw dahil halos BFF yan ni Duterte. Kaya siguro ngayon, nakita ng taong bayan, lalo na yung mga biktima niyan, okay na pala ngayon, di ba? Inimbestigahan na itong si Senior Aguila. Talagang nakulong siya. Lalapit tayo ngayon kay Senator Ontiveros. Kaya yun, yung mga complainant, lumapit sa kanya, nakipag-ugnayan sa kanyang opisina, hawak na nila yung mga ibang information. Mamaya guys, i-reveal natin, papakita natin yung ginagawa sa kanila. At meron pang kinukwento doon guys, yung mga biktima na pinapadil sila o pinapalo. Parang ising guys, pinapalo 50, 30, may 100 pa nga. Babae, gumagapang na lang sa sobrang sakit. At may mga binabatukan, sinasampal. Mismo si Kibuloy ang kanilang tinuturo ng mga member nilang ito. So medyo mabigat to guys ha, di ba? Tayo dito, hindi natin hinahatulan si Kibuloy, di ba? So hindi naman tayo korte, ebidensya ang magsasabi niya kung guilty siya or not guilty. Pero kung pinanood nyo guys, o mamaya papanoorin nyo pala,
Pag pinanood nyo, bahala kayong pag-comment. Babalikan natin na ulit. Pero bago yan guys, panoorin nyo muna yung unang video na pinakita ko sa inyo sa intro. Yung mga membro na namamalimos sa US nabuko ng isang concern citizen. So ito na guys, panoorin natin. Pasok! Hindi totoong katoliko ka. Sisinungaling ka. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan. Kay Kibuloy ka eh. Di ba? Hindi Kay po. Kibuloy ka. Ayan oh. Dadali kita sa pulis. Tara. Biro mo pati sa airport ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ginagawa nyo mga pulubi mga Pilipino. The Children's Dream Foundation No, KJC is what? is under the Kingdom of Jesus Christ for Children's So Dream. you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Oh, this is under sa So yun guys, napanood nyo, di ba? Yung namamalimos na babae, ayaw pang sabihin. Na kikibuloy yan, di ba? Kikibuloy, ayaw pang sabihin. Parang nagpapanggap pa na katoliko. Hindi ka katoliko. Sabi ng mama, di ba, na kumukuha ng picture, tapos umalis na yung babae, nahiya na siguro. Kaya sabi ng lalaki, di ba? Pinapahiya yung mga Pilipino. Nagmumukhang pulubi ang mga Pilipino sa inyo kasi nga namamalimos mo na sila. At saka yung isang lalaki, di ba? Nakalagay pa KO, JC, ibig sabihin, Kingdom of Jesus Christ. Sinasabi ng lalaki, ano kay Kibuloy yun, no? Sabi ko, tapos umamin din na kay Kibuloy. So, ganun ang ginagawa sa kanila, guys. Pagka na-recruit ka, iti-training ka siguro, sasabihin nila yung rules and regulation nila kung paano. Kaya, siyempre, nabibrainwash din siguro yan, mga yan. Kaya, siyempre, dahil yung pangalan nila, nakalagay yung, di ba? Yung Jesus Christ, so iniisip ng tao, maganda to kasi nandyan yung pangalan ng ating Panginoong Jesus, di ba? So, mapipilitan sila ngayon, sasama na. At sa tingin nila, ito yung tamang reliyon, kaya pupunta sila ngayon. So, kung mapansin nyo guys, ito, obserbahan nyo, marami sa ating sekta dito sa Pilipinas. So, ako, naniniwala naman ako sa freedom of religion. Kung saan tingin mo na magbabago ka, magiging mabait ka, di ba? Magiging mabuti kang tao. Wala nang problema kasi ano yun, nasa batas ang freedom of religion. Kung saan mo gusto, di ba? Kagaya ko guys, katoliko ako, sarado ako, nakakandado pa guys. Saradong katoliko ako. So yung sinasabi natin mga kapatid natin ibang sekta, di ba? Na pag inobserve mo talagang pangalan ng ating Panginoon Yesus yung ginagamit nila, di ba? So yung iba diyan, kagaya ni Sinaragi na lumalabas na kulto siya, di ba? At kung ano pang ibang mga pangalan. Actually guys yan, nakasulat na yan sa Biblia guys eh. Nakasulat yan sa Biblia na nagbabala na ang ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. So magbibigay ako ng isang Bible verse guys para mapatunayan sa inyo na yung babala ng Panginoong Yesus nangyayari. Yung pag-alis niya nangyayari na yun guys. Hanggang sa kapanahunan natin. Nangyayari pa rin, tuloy-tuloy pa rin. So ayon sa Mateo guys, chapter 24 verse 5. Sabi dito, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. So, di ba? Napakalinaw, di ba? Pag alis ko, maraming darating dyan, magpapanggap. Oh, dito ang tamang simbahan. Ito yung simbahan ni Kristo. Parang ano pala pangalan yung pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kaya mapansin nyo guys, sa mga ibang sekta, so magbabanggit tayo, totoo naman, ito naman ang mga pangalan nila, di ba? Kagaya ni sinasabi ko, meron naman tayong freedom of religion, nasa yung paniniwala ako, sa tingin mo, yan. Wala namang problema. Basta ako, sagradong, dekandadong katoliko, guys. So, magbibigay tayo ng halimbawa. Hindi ko sinasabi, guys, lahat ng nagpangalan nito, kulto o masamang reliyon, hindi. Basta sinasabi lang dito sa Biblia, maraming paparito sa aking pangalan at magpapanggap na sila ang Kristo at maraming may liligaw. Diba? So number 1 total dyan ang topic natin, si Pastor Kibuloy, ano sabi niya sa sarili niya? Son of God.
anak daw siya ng Diyos. Yun ang paniniwala nila ba? Di ba? Pero may naniwala ba? Meron. Kasi ang dami niyang members guys eh. Meron silang mga members. So ano pa? Meron tayong tinatawag na yung malaking ano din dito guys. Sekta, Iglesia ni Cristo, di ba? Pangalan din nila, Iglesia ni Cristo. Di ba? Ano pa? Church of God, Eli Soriano, di ba? Oh, yung dating daan, Church of God, Saksi ni Jehovah, at marami pa. Lahat ay ginagamit ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. So ako naman naniniwala guys, meron naman mga matitinong at maayos na religion. Di ba? Maayos na religion na kung ginagamit sa tama, hindi yung ginagamit mo ito para sa sariling interes at parang pinaparusahan mo pa yung mga member mo. Walang ganun sa simbahan, guys, di ba? Sa ating mga Katoliko, wala kang makikita ganun. Di ba? Kumbaga, mas marami pang charity ang naipagkakaloob ng simbahang Katoliko. Laganap to sa buong mundo. So, dito, ang style ni Kibuloy talagang nagre-recruit sila at pinapakalat ng lilimos yun. Tayo walang ganun, di ba? Sa simbahan nga, di ba? Simbahan Katoliko. Kahit piso nga hulog mo sa simbahan, di ba? Hindi ka naman sisitahin kasi walang magpapadel sa'yo, walang magpaparusa. Dito may paparusa din. At binulgar pa guys ng isa sa mga naging member nila na may quota sila. Pag wala palo, 100 palo, 30, 50, depende siguro sa guidelines nila. Di ba? So, yan guys, mamaya babalikan natin tungkol dito sa mga kulto nito. So, panoorin po na natin guys, ito, mga talagang membro na dati na experience nangyari sa kanila at tinuturo talaga nila itong si Pastor Kibuloy at yung mga ibang, siguro siyempre may mga kasamahan din niya, may mga leader din siya, hindi naman lahat siya gumagawa, di ba? So, ito guys, panoorin muna natin yung presentation ni Senator Risa Ontiveros sa Senado kung saan yung mga dating naging member ay nagbulgar na kay Pastor Kibuloy. Pasok, Senator Risa. Gabi, formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school nung time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di Pulog, so punta kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming Christine noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. So dikit na yan. Minsan 3 kami, nanghaharada, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan po. Yung pala, tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Nung 99, yung youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, yung natawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako nung December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full-time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga.
Noong 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Sali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga hising. Maliit lang doon ng konti. Tapos makapal lang doon ng konti. Ganun pong pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po at ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinaffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, ka-courageous
para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po na mga mambabatas natin. Hello po, magandang umaga at Mukhang nagpapatuloy po ang ganitong mga gawain. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tamborin o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng paglulurak ni Kibuloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila balot pa rin sa takot na ihaharas sila, nagugulpihin sila, napapatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi guys, di ba? Ang revelasyon ng mga dating biktima o naging member ni Pastor Kibuloy. So yung lalaki, di ba? Namamalims daw sila, meron silang 10%. At pag nakuha na nila yun, kahit piso, hindi ka na pwedeng kumuha. Dahil bawal daw. Sabi daw nung ama. Na sinasabi nilang ama. Iwan ko sino sinasabi nilang ama, guys. So, yun. Matindi, di ba, guys? At marami pang lalantad dito. Kasi, kumbaga, nagkaroon, actually, may GC pa nga sila, di ba? Sabi ni Senator Risa Hontiveros. So, marami pa to, guys. Mukhang maraming tetestigo. So, kagaya na sinasabi ko guys, hindi natin inahatulang guilty si Pastor Kibuloy. Pero sa sarili kong opinion at kung dadami pa yung mga magtitestigo laban sa kanya, sa napanood natin, mukha namang hindi nagsisinungaling din yung mga naging member. Kasi alam na alam mo guys kung invento o hindi, di ba? Pag nagkwento ka, diretso, alam na mo yung mga nangyari. Hindi ka kahit pagka-invento lang, hindi mo masyadong kabisado yung kinukwento mo. Pwede mag-iiba, diba? At saka ito kasi guys, pagka napunta na sa Senado, lalabas yan. Marami pang lalabas yan. Kaya nga mas maganda talaga yan na iimbestigahan. Kasi dyan makikita kung malakas o mahina yung kaso based on evidence kasi. Kahit magaling pa yung abogadong kunin ni Pastor Kibuloy, kahit yung pinaka top 1 na bar exam, di ba? Yung mga attorney niya. Kung malakas ang kaso guys, wala rin yung magagawa. Maniwala kayo, di ba? Kasi based tayo sa mga ebidensya. Nakita nyo yung guys, kay Laila de Lima, 3 kaso lahat no bail. Di ba? Yung 2 na dismiss panahon ni Duterte. Na-dismiss kasi mahina yung mga ebidensya. Walang bail pero ngayon nakapag-bail na. Sa huling kaso na lang to. Bakit nakapag-bail? Kasi nga mahina
ang kaso. So kung tutuusin, di ba, makapangyarihan na si Duterte, di ba? Alam naman natin, siya yung talaga may pakanan yan. Magagaling din mga abogado na kasi mismong Solicitor General ang lumalaban niya tsaka DOJ Secretary, di ba? Sila Aguirre nung panahon na yun, di ba? Tsaka Minardo Guevara. So, sa ngayon lumalabas, talagang mahina at baka ma-dismiss na yung pangatlo. So, balik tayo ngayon dito kay Pastor Kibuloy. Ganon din yan guys, lalabas yan sa investigasyon ng Senado. At pag nagkataon talaga, maraming lalabas na testigo na mukhang makipag-ugnayan dito kay Senator Risa Ontiveros. Kaya saludo tayo kay Senator Risa Ontiveros, napakagaling niyang isang senador. Talagang nakikita mo na nagtatrabaho at hindi lang basta senador guys, may resibo na nakita natin, di ba? Naunahan na nga tong si Senior Aguila na talagang nakulong na dahil napatunayan na umabuso at napakalakas ng kaso, mga ebidensya na laban sa kanya. So, tingnan natin guys, pag nag-umpisa na, so wala na kasing choice to sa Senado. Sa ayot gusto nila talagang diringgin na to. Magkakaroon na ng hearing kasi nga chairman yan sa committee na yan, itong si Senator Risa Ontiveros. At ganyan sabi ko guys, balikan lang natin yung sa kulto. Mag-ingat po kayo. Kasi marami talaga dyan. Kagaya ng nabasa natin na Bible verse na Matthew 24 verse 5 na marami talagang magpapanggap na Kristo. Na ito yung tamang simbahan dito si Kristo. Dito kayo. At mangangako na kung ano-ano sasabihin na maganda tapos may motibo pala. At isa sa mga na-observe ko guys, sa mga cult, di ba meron dati yun eh, kung alala si Ecleo Jr., di ba? Nahuli din, nakulong din yun, di ba? Ganun din ang isa lang ang pattern nila, magbubu sila ng reliyon kasi nga pag nagbuka ng reliyon, hindi masyadong maigpit dyan. Una walang tax dyan. Kasi kasama yun sa constitution natin na hindi sila pwedeng patawan ng tax. Kaya medyo maluwag, di ba? Kaya yung ibang maabuso naman. Napakaganda naman ng reliyon. Pero maabuso. Ngayon guys, kung na-observe nyo, ako observation ko lang to, personal observation. Yung mga nasasangkot na ibang sekta, guys, ito yung pagkaiba ng simbahang Katoliko sa mga ibang sekta. Di ba? Mababanggit tayo guys kasi na naman to nailagay naman sa balita to, hindi na open secret naman to, hindi naman to paninira kasi nandiyan naman yan sa media na ilabas naman yan nung panahon na na-issue sila. Kasi ganito yan guys. Kapag kayo mga ganyang kulto, di ba, na sinasabi, kulto, mga reliyon na may leader, pag nasangkot sa scandal, di ba, sa skandalo, yung mismong founder nila at tinatamaan. At siya mismo ang tinuturo, di ba? Kagaya niya, Senior Aguila, tinuro siya. Siya yung founder. So ngayon nangyayari, nasisira yung buong reliyon nila. Siyempre, kung sino yung nagtayo, tapos siya yung nasira sa taong bayan o sa mga member, talagang guguho yan. Di ba? So, depende na lang sa kaso. Nagkakaso yan. Kaya ngayon, nakakulong siya ngayon. Sino pa ba? Ang maalala natin si sumalangit na kaluluwa si Eli Soriano. Meron din niyang kaso guys. Talagang sa kanya mismo rin ikinaso si Eli Soriano. Meron din malaking reliyon dito, Iglesia ni Cristo, di ba? Naalala niyo mga 9 years ago o 10 years ago. Ang mismong nag-aakusa pa, di ba? Ang kanyang kapatid Angel tsaka yung kanyang nanay. Di ba? Manalo. Naalala niyo guys na pumutok ang balita tapos yung isang tauhan nila pumunta pa nga sa korte, inuhuli, di ba? Si ano nga ba pangalan? Nakalimutan ko. Nagpunta ng abroad yun guys para nga sa kanyang kaligtasan. Nag-abroad pa siya. So nakikita natin guys, yung mga iskandalo sa mga ibang sekta sa founder talaga tinuturo. Di ba? So kaya ngayon medyo nasisira siyempre. O hindi lang nasisira, minsan gumuguho din. So, depende na lang kung paano nila depensaan yung kanilang mga issue. Sa ating simbahang Katoliko, guys, wala rin naman perfecto, guys. Meron din namang mga skandalo, mga pare, mga obispo, actual pa, mga santo papa, mga naunang panahon. Pero ang kaibahan lang, hindi sila yung founder ng simbahan, di ba?
Hindi sila yung founder at hindi yan ng katayuan ng mismong simbahang Katoliko. Halimbawa, yung Sampare, di ba? Marami naman dyan. Nagkaroon ng issue. It's either gumawa ng krimen o kung ano pa man. So, individual yon. Walang kinalaman ng simbahang Katoliko dahil walang turo ang simbahang Katoliko na gumawa ng krimen sa Catechism of Catholic Catechism, di ba? Walang turo ka ng simbahang Katoliko. Kung may nagawang skandal yung Sampare, kasalanan ng pare yun, hindi ng simbahan. Di ba? Kasalanan ng obispo yun, hindi ng simbahan. So, ganun din sa mga ibang sekta. Sa ibang sekta naman, kasalanan ng mga pastor nila. Ang problema lang, even yung founder nila, tinuturo ding mga suspect din. Di ba? So, yun ang kaibahan. So, kasi ang simbahan, ang may-ari, ang Katoliko, ang buong Katoliko. Di ba? Kasi sa paniniwala natin talaga, na ang nagtayo na ang ating Panginoong Yesus. Hindi mo naman sa pwedeng ituro. O nag-scandal kami kasi tinuro ng Panginoong Yesus. Walang ganun, di ba guys? Walang ganun, Mars. Kaya mag-ingat po tayo lalo na sa mga kulto, sa mga relihiyong ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, pero ginagamit naman sa masamang paraan para lang sa kanilang personal interest at pag nakita mo kanilang member, nakakaawa lang. Tapos yung pinapadel pa, di ba? Pinapalo pa. Saan makakakita reliyon na gano'n, turo ng Panginoong Jesus, tapos ginaganon mo yung mga member. So, pag gano'n po, mali na yon. Kaya kung wala kayo sa simbahang Katoliko, kami sigurado sa ating Panginoong Jesus. Kung nasa ibang reliyon kayo, magsuri kayo sa mga kinakaanibang sekta, kung talaga bang yan ay galing sa Panginoong Jesus, o tatag lang ng tao na nasasangkot sa mga iba't ibang iskandalo. Alright? So, bahala na pong korte dyan. Ano man ang kaso nila, ang magdi-decide yan, ang ating korte para sa katarungan sa mga naging biktima ng kanilang miyembro. Alright guys, so hanggang dito naman po. Abangan yung susunod ng vlog. Thank you.